Arangkada, live traffic update muna tayo. Ang nakikita nyo sa inyong mga screens ay ang feed mula sa MMDA Metro Base. Ito ay kuha dyan sa may EDSA Highway 54. Nasa left side ng inyong mga screen, yung maluwag, ang daloy ng trapiko, yan yung mga galing ng Quezon City, galing San Juan at papunta ng Mandaluyong at Makati area. Walang magiging problema ang mga motorista na babaybay sa southbound lane ng EDSA. Samantala, nasa dulo ng inyong mga screens, okay, lumipat na tayo dito sa Quezon Avenue at kanto ng FPJ Avenue. Sa mga hindi familiar pa sa FPJ Avenue, ito yung dating Roosevelt Avenue. So unahin natin na sa left side ng inyong mga screens, yan yung galing Quezon Memorial Circle at binabaybay ang Quezon Avenue papunta sa on-ramp ng Skyway at papuntang Espanya. Maluwag ang daloy ng trapiko dyan. Samantalang nasa right side ng inyong mga screens, yan yung galing Espanya, galing ng Welcome Rotonda at papunta ng Quezon Memorial Circle at Commonwealth Avenue. Magkabilang linya ay maluwag sa mga oras na ito. June 12, 2025, Huwebes, Araw ng Kalayaan. Ang araw na ito ay handog na nakaraan at hamon naman sa kasalukuyan. Hamon sa ating lahat ng mag-iwan ng magagandang alaalang uukit sa kasaysayan. Bahagi na riyan ang pag-arangkada ng mga balita. At kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Sanggalan ni Linya Corpus. Ako po si Jeffrey Hernaez. Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radyo Patrol sa East 30, 92.3 FM Radio Manila at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Sa pulsa video, motorsiklo sumalpok sa pickup truck, babaeng angkas, patay matapos tumilapon. Lineman na kuryente sa taas ng poste, patay. Senator-elect Tito Soto binatikos ang umano'y pag-bushwhack ni Senate President Cheese Escudero sa impeachment case laban kay VP Sara Duterte. Kamara, iginiit na hindi political show ang inihaing impeachment complaint kundi pagsunod sa mandato ng saligang batas. At Wuga Squad nina BTSV nag-reunion. Nauwi sa disgrasya ang gitgitan ng dalawang motorsiklo sa Lapu-Lapu City, Cebu. May report si FMR News Cebu correspondent Clark Pasuit. Sa pulsa video ang pagharurot ng isang motorsiklo sa Lapu-Lapu City, Cebu. Mag-aalas 7 ng gabi nitong Lunes. Maya-maya pa. Sa tuli ng takbo, sumalpok ito sa kasalubong na pick-up. Tumilapo ng rider pati ang kanyang girlfriend na naka-backride noon. Dead on arrival sa ospital ang babae. Depensa naman ng rider, ginitgit siya ng isa pang rider kaya sila natumba at bumangga sa pick-up. Inihahanda na ang reklamong isasampasan ng gitgit umanong rider. Samantala, sa bayan ng Pandag, Maguindanao del Sur, isang babae ang nabundol ng bus. Habang ang dalawa niyang minor de edad na anak ay tumilapo naman sa kilid ng kalsada. Sakay sila ng motorsiklong nabangga ng bus. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Clark Pasuit, umaarangkada sa pagbabalita. Patay ang isang lineman matapos makuryente sa Surigao del Norte. May report si FMR News Surigao correspondent Reynaldo Bernades. Nakalambitin na sa poste ang katawan ng lineman nang abutan ng kanyang mga kasamahan matapos makuryente habang nag-aayos ng linya sa Barangay del Rosario, Tubod, Surigao del Norte nitong Miyerkules ng umaga. Nangako naman ang pamunuan ng Surneco na magpapaabot ng karampatang tulong sa pamilya ng biktima. Patuloy pang inalam ang sanhi sa pagkakuryente ng biktima. Reynaldo Bernades, umarangkada sa pagbabalita. Bangkay na ng matagpuan ng isang lalaking senior citizen sa isang sapa sa Cebu City. Nagbabalik si Clark Pasuit. Bangkay na ng matagpuan ng isang lalaking hinihinalang nahulog sa sapa kaninang umaga sa Barangay Sambagdos, Cebu City. Kinilala ang 61 taong gulang na biktimang si Wilfredo Sakay o mas kilala sa tawag na Blue Eyes.
Sa inisyal na investigasyon, sinasabing kaninang alas 4 ng madaling araw ay may nakakita pa sa biktima na nakaupo sa gilid ng daan malapit sa sapa. Makalipas ang ilang oras, nagulat na lang sila nang makita ang katawan ng matanda sa sapa. Ayon sa mga nakakakilala sa biktima, isa itong PWD. Bukod sa pipe, ay hindi rin ito masyadong nakakakita dahil sa katarata, kaya't binansagan siyang blue eyes. Dinala pa ang biktima sa ospital pero hindi na umabot ng buhay. Clark Pasuit, umaarang kada sa pagbabalita. 12 bahay ang naabo sa sunog na sumiklab malapit sa dagat sa Davao City. Samantala, halos 50 pamilya naman ang nasunugan sa Sarangani Province. Yan ang umaarangkadang balita ni FMR News Davao correspondent Hernel Tocmo. Umabot sa ikalawang alarma ang sunog na sumiklab sa isang residential area sa barangay Lapu-Lapu, Agdao, Davao City Lunes ng hapon. Mabilis kumalat ang apoy lalo't gawa sa mga light materials ang mga bahay. Makalipas ang halos 3 oras, napula ng mga bombero ang sunog. Isa sa mga tinitingnan ng Bureau of Fire Protection na sanhi ng sunog ang naiwang nakasaksak na plancha na nakadikit umano sa tela. Nasa 21 pamilya ang nasunugan at pansamantalang lumikas sa barangay gym. Samantala, nilamon naman ng apoy ang isang bahay malapit sa dagat sa Purok Lagpand, Barangay Poblasyon sa bayan ng Glan, Sarangani noong Huwebes. Kita sa mga video ang mga bahay na tinupok ng apoy habang ang mga residente ay pilit inaapula ang sunog gamit ang tubig sa dagat. Mabilis kumalat ang sunog dahil gawa sa light materials ang mga bahay. Ayon kay FO1 Shireen Joy Santos, Chief Public Information Officer ng Glan Fire Station, aabot sa 43 bahay ang nasunog habang 47 pamilya naman ang apektado. Wala namang nasaktan o namatay sa insidente ayon sa Glan Fire Station. Pansamantalang naninirahan sa municipal gym ang mga nasunugan. Hernel Tocmo, umarangkada sa pagbabalita. Sa Mindanao pa rin, matinding baha naman ang naranasan kasunod ng malakas na buhos ng ulan, bunsod ng habagat sa ilang lugar sa Cagayan de Oro City. Nagbabalik si Hernel Tocmo. Mistulang rumaragas ang ilog ang kalsadang ito sa barangay Kamamanaan sa Cagayan de Oro City Martes ng hapon. Ang jeep na ito, akalain mong tinatangay ng malakas na agos, pero umaatras pala para umiwas sa baha. Pero sa ilang lugar, hindi nakaligtas ang ilang sasakyan, gaya ng tricycle at multicab na ito, na nagbanggaan matapos maitulak ng malakas na agos. Kuha naman ang bahang ito sa labas ng Kamamanaan Elementary School. Pilit namang isinasalba ng mga residenteng ito ang kanilang refrigerator matapos matumba ng pasukin ng rumaragasang tubig ang kanilang bahay. Ayon sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, umabot hanggang leeg ang baha sa ilang lugar. Nagdulot ng malakas na ulan ang habagat o southwest monsoon at binaha ang barangay Indahag at Kamamanaan. Tungkol sa volume sa tubig yun, overflow yun siya. Okay. And then, naiwan drainage lugar sa project sa DPWH o sa city nga wala pa gid na connect. Ongoing pa ang construction. So, dako gagay nga ang tendency nga ang tubig mo overflow adto dun sa mga balay-balay. Dagdag ni Torres, may mga lumikas ng residente pero umuwi lang din kinabukasan matapos humupa ang baha. Patuloy naman ang monitoring ng CDRMO sa posibleng pagbuhos ulit ng ulan. Hernel Tocmo, umaarangkada sa pagbabalita. Nasagip ang 15 pasahero sa lumubog na bangga sa Island Garden City of Samal sa Davao del Norte. 8 sa mga pasahero ay mga menor de edad. Isinagawa ang rescue operation sa tulong ng mga bangka ng 2 beach resort na unang rumisponde nang mapansin ang insidente sa dagat. Batay sa investigasyon, galing sa Peña Plata District ang bangka para dumalo sa isang family reunion sa barangay Ilang sa Davao City. Pero nakaranas sila ng malalakas na alon habang nasa dagat na sanhi ng paglubog ng bangka. Ayon sa Coast Guard Substation Kaliklik, wala namang naiulat na nalunod at ligtas ang lahat ng mga sakay ng bangka. Samantala, sugatan ng isang estudyante matapos mapagsakan ng malalaking tipak ng konkreto mula sa Skyway ang isang SUV sa Mia Road sa Barangay Tambo, Parañaque. Ayon sa Highway Patrol Group, papasok na ng eskwelahan ng estudyante at binabaybay ang Mia Road nang mahulugan ito ng malalaking tipak ng konkreto pasado alas 12 ng tanghali.
Nakalabas na ng ospital ang estudyante na nagtamo ng sugat sa kamay at pagkahilo. Nakipag-ugnayan na rin ang pamilya ng estudyante sa pamunuan ng Skyway na sumagot sa hospital bills at towing at nangakong papalitan ang nasirang sasakyan. Iniimbestigahan na rin ng Skyway ang insidente. Sinalakay ang isang iligal na bodega ng petrolyo sa Pampanga matapos mabisto ang modus doon na paihi ng petrolyo. Yan ang umaarangka ng balita ni FMR News Central Luzon correspondent Gracie Rutao. Galing sa tip ng mga residente, ni-raid ng mga otoridad ang isang iligal na bodega ng petrolyo sa Lubao, Pampanga kahapon. Ayon kay Lubao Mayor Esme Pineda, nakatanggap siya ng mga reklamo tungkol sa modus ng paihi sa kanilang lugar. Agad nilang itinimbre sa mga pulis ang iligal na operasyon at ikinasa ang raid. Siyempre, merong tip na nakarating sa akin. So, ang ginawa ko as si RD Jean Fajardo na dating Chief of Police sa Lubao. So, siya yung tinawagan ko para humingi ng tulong. Dahil alam ko, trabaho ng sa PNP ito at alam kong siya talaga yung higit na makakatulong. Ang kinatutuwa ko, talaga na-aksyonan yun agad. Sa pangunguna ng Police Regional Office 3 at Lubao Fire Station, pinasok nila ang bodega. Tumambad sa kanila ang 50 tote bins na may tig 1,000 liter capacity. Meron ding nakitang isang malaking cylindrical tank na kayang mag-imbak ng 14,000 liters ng petrolyo. Yung modus operandi po nitong mga tanker, yung mga driver, may dinadaanan sila. Siguro ito yung parang stopover nila, nagdidiskarga sila ng mga laman nilang gasolina at yun nga, pinapalitan pa nila yun, nagkakaroon ng alteration. So yung mga dinidiskarga nila, nilalagay nila dito at yun ang nilalagay dun sa mga maliliit na container at ibinebenta nila. Yung crudo na yon, hinahaluan pa nila. Ibabagsak nila doon, tapos mayroong kumbaga retailer. Which is yung isang napuntahan namin kagabi, doon nagre-retail, nakuhuli namin sa akto na naglo-load doon sa may isang truck. Binebenta nila ng 40 pesos. Ilang kliyente na bumibili ng crudo para ikarga sa malalaking truck ang naabutan sa follow-up operation sa isa pang barangay sa bayan ng Lubao. Inaalam pa kung gaano kalawak ang operasyon ng sindikato at kung sino ang nasa likod nito. Gracie Rutao, umaarangkada sa pagbabalita. Nailipat na si dating Congressman Arnolfo Teves Jr. sa Metro Manila District Jail Annex 2 sa Camp Bagong Diwa mula sa NBI Detention Facility. Alinsunod na rin ito sa utos ng Bureau of Jail Management and Penology or BJMP matapos ibasura ng Manila Regional Trial Court Branch 12 ang hiling ni Teves na manatili sa kustodiya ng NBI. Ang BJMP facility ay nakalaan sa mga high-risk detainee gaya ng mga sangkot sa terorismo o seryosong krimen. Dinidinig ng Manila RTC Branch 51 ang kasong murder, frustrated murder at attempted murder ni Teves kaugnay ng pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo at siyam na iba pa noong 2023. Hawak naman ng Manila RTC Branch 12 ang kasong illegal possession of firearms and explosives ni Teves. May bagong direktiba si PNP Chief General Nicolas Torre III, dapat rumoronda at hindi nakatambay ang mga pulis. Ipinag-utos si Torre ang pagsasara ng ilang police boxes, outposts at community precincts. Ang layunin, mailapit ang serbisyo ng pulis sa tao. Ayon sa PNP Chief, hindi na dapat pagpasapasahan ang mga reklamo. Dapat pulis na mismo ang mag-endorso sa tamang ahensya kung hindi nila kayang solusyonan ang problema. Babala ni Torre, papanagutin ang mga pulis na lalabag sa utos. Maaaring magsumbong ang publiko sa 911 at 2920 hotline. Sa aming pagbabalik, mga senador na nagtapos na ang termino, binigyang pugay sa huling araw ng sesyon. Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Kahit kitang-kita na natin na binabaluktot yung ating konstitusyon, wala pa rin tayong imik. Kung nababaluktot naman na din yung batas, hindi na talaga tayo totally na malaya. Sa pagkatapos ng third regular session ng 19th Congress, emosyon at pasasalamat ang nangingibabaw sa Senado. Nagbigay pugay ang mga senador sa kanilang mga kasamahan na nagtatapos na ang termino. May report si Kat Kahukom. The
56th session of the Senate. Sa huling araw ng sesyon, isang makabagbag damdaming seremonya ang isinagawa sa Senado para sa mga senador na magtatapos na ang panunungkulan. Kabilang sa pinarangalan sina Senate Minority Leader Coco Pimentel, Senators Nancy Binay, Grace Poe, Ramon Revilla Jr. at Majority Leader Francis Tolentino. Kasama rin sa binigyang pugay si dating Senador Sonny Angara na ngayon ay kalihim ng edukasyon. Mr. President, my dear colleagues, our Senate staff, our Senate Secretariat. Sa kanyang pamamaalam, muling pinatotohanan ni Coco Pimentel na ang prinsipyo sa panunungkulan ay higit pa sa politika. Ito ay tungkulin para sa bayan. These 13 plus years I have spent as a senator in the service of the Filipino people have been the most fulfilling years of my life. I have been blessed by God and the Filipino people with the opportunity to hold a high government position. Para kay Senator Grace Poe, ang dalawang terminong ipinagkaloob sa kanya ng taong bayan ay isang responsibilidad na hindi niya kailanman kinalimutan. In 2013 and again in 2019, I was humbled to receive over 20 million votes each time. With that support came a quiet but persistent pressure to live up to FPJ's legacy and repay the trust that Filipinos gave me. After over 2,000... Bagamat masakit ang pagkatalo, tinanggap ni Revilla ang resulta ng halalan. Bit-bit ang pag-asang magpapatuloy ang paglilingkod ng kanyang mga kasamahan. It pains me to have faced defeat in the elections, not for the loss of title or position, but for the missed opportunity to continue the honor and privilege of being the voice of our people in this chamber. Pinakatumatak ang emosyonal na talumpati ni Senator Nancy Binay na binalikan ang mga taong kinwestiyon ang kanyang kakayahan, ngunit piniling suklian ng mabuting gawa at respeto. I am grateful for all the criticism, both the deserved and uncalled for, which has made my skin thicker. We need thick skin in governance, not so we can remain callous to the people's pleas, but so that we can trudge forward and stay true to what we believe in, even when it is unpopular or against the dominant powers. Sa pagtatapos ng sesyon, naratipikahan din ng Senado ang ilang mahalagang panukalang batas, kabilang ang Judiciary Fiscal Autonomy Act, Arrow Act at Philippine Nuclear Energy Safety Act. Lahat ng ito ay isusumite na sa Kamara bago mapirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa pag-alis ng ilan, may panibagong yugto rin silang nagsisimula. At habang nagbabago ang mukha ng Senado, ang panawagan ay nananatili. Paglilingkod na tapat, makatao at may paninindigan. Of the Senate, adjourned sine die. Kat Kahukom, umaarangkada sa pagbabalita. Nagbabadya ang banggaan ng dalawang kapulungan ng Kongreso matapos mariing kinwestiyon ni Speaker Martin Romualdez ang naging hakbang ng Senado na isauli sa Kamara ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Narito ang report ni Angela Babad. Seek the truth. To uphold Sa kanyang talumpati sa plenaryo ng Kamara, tahasang inilahad ni Speaker Martin Romualdez ang pagkadismaya sa hakbang ng Senado na ibalik ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. the decision of the Senate sitting as an impeachment court to return the articles of impeachment is deeply concerning. Gate ni Romualdez, hindi minadali ng Kamara ang proseso. Bagkus, ito'y dumaan sa masusing pag-aaral at alinsunod sa konstitusyon. May higit 200 o 215 members ng House ang pumirma para isulong ang reklamo. Deliberate care. We followed the law, we honored our mandate, and above all, we stood for what the Filipino people deserve. Sa kabila ng pagpapabalik ng Senado sa complaint, tumindig si Romualdez. Handa raw silang sumunod sa mga hinihinging requirements ng impeachment court, pero hindi para umatras, kundi para ituloy ang laban. We shall comply with the requirements of the impeachment court, not to abandon our cause, but to ensure the process continues. Git ng Kamara,
Wala nang atrasan. Hindi raw ito political show, kundi isang mandato ng saligang batas. Let history bear witness. The House of the People stood firm, not in opposition, but in conviction. Ayon pa kay House Prosecutor Representative Jervil Luistro, tapos na ang papel ng Kamara. Hindi na pwedeng bawiin o baguhin ng complaint. Tapos na po ang trabaho ng House of Representatives in as far as initiating the impeachment complaint is concerned. Hindi po tama na ito'y aming amyendahan at lalong hindi tama na ito'y aming i-withdraw. Bagamat hindi tinanggap ng Kamara ang ibinalik na complaint, positibo si Luistro sa paghahain ng summons kay VP Sara. Naani ay patunay na tuloy ang impeachment trial. This only shows tuloy na tuloy ang impeachment trial. Isang bagong yugto ng bangayan sa Kongreso ang binuksan ng isyong ito. Sa kabila ng pagsasauli ng Senado, nanindigan ng Kamara, hindi ito laban ng politika, kundi laban para sa pananagutan. Angela Babad, umaarangkada sa pagbabalita. Kinuwestiyon ni dating Senate President Tito Soto ang desisyon ng kasalukuyang Senado na ibalik sa Kamara ang Articles of Impeachment. Ayon kay Soto, binarahan umano ni Senator Cheese Escudero ang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Hindi pa man ito binabasa sa plenaryo. Nagbabalik si Angela Babad. Minatikos ni dating Senate President Tito Soto ang ani ay pagbuska o bushwhack ni Cheese Escudero sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Hindi raw agad inakyat ni Escudero sa Rules Committee ang complaint na karaniwang unang hakbang kapag may impeachment. Giit ni Soto, pwede namang nag-convene ng impeachment court ang Senado kahit adjourned na ang Kamara. Dagdag pa niya, tila pinoprotektahan umano ni Escudero si VP Sara kahit may seryosong paratang ng misuse of confidential funds at pagbabanta sa Pangulo, First Lady at Speaker ng Kamara. Ayon naman kina Ping Lacson at Chel Jokno, dapat ituloy ang paglilitis kahit tumawid na sa 20th Congress. Sunod-sunod na rin ang batikos mula sa Isang Bayan, Lasal Faculty, religious leaders at Mindanao Lawyers Group. Lahat nananawagan, ituloy ang impeachment at huwag hayaang gawing playground ng politika ang Senado. Angela Babad, umaarangkada sa pagbabalita. Sa gitna ng gulo sa impeachment, hindi lang batas ang nakasalalay, pati ang tiwala ng bayan. Pero sa dalawang kapulungan ng Kongreso, sino nga ba ang mas kumakatawan sa interes ng Pilipino? Sino sa tingin mo ang panig ng taong bayan, ang Kamara o ang Senado? Ikaw ang boss, kaya sa iyo ang huling salita. Ano ang iyong masasabi? Wala akong pipiliin kasi parehas lang silang may pagkukulang. Kamara yata kasi sila yung mas may maraming hawak na ebidensya. House of Representative po kasi ginagawa lang nila yung trabaho nila. Yung Senado at Kamara, kinocompose pa rin po yan ng mga taong may personal na interest lang po. Ang Kamara po, ang Kamara. Kasi sa investigasyon na nakita ko sa pamumuno ng Kongreso, maraming inilatag na ebidensya na tumutukoy talaga na may nagawang hindi maganda ang OBP. Sa gitna ng gusot sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, isang babala mula sa palasyo. Huwag paglaruan ang batas. Ayon sa Malacanang, malinaw sa taong bayan kung sino ang sumusunod sa proseso at kung sino ang pinipilit ito para sa sariling interes. May report si Cherubim Ganaden. Kulay na pula. Habang patuloy ang tensyon sa pagitan ng Senado at Kamara kaugnay sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, nagbabala ang Malacanang, huwag maglaro sa proseso. Ang mensahe, maliwanag daw sa taong bayan kung sino ang sumusunod sa batas at sino ang nagmamanipula sa mga patakaran nito. Kailangan din po talaga ng transparency, accountability sa lahat ng public servants. Hindi lamang po sa usaping impeachment trial. So pag sinabi po ng Pangulo na proseso, dapat sundin ang batas, dapat sundin ang konstitusyon. Huwag paglaruan ang mga procedure. Sa gitna ng Senate vote na ibalik ang Articles of Impeachment sa Kamara, iginiit ng Malacanang na bagamat hindi raw nakikialam si Pangulong Marcos sa proseso ng Senado, klaro naman sa publiko kung sino ang humaharang at sino ang nagtutulak ng pananagutan. Makikita po ng taong bayan kung sino po ba kaya ang sumusunod sa procedure o sino ang naglalaro sa procedure para makaiwas o para maituloy
ang impeachment trial. Sa Kamara, naglabas ng resolusyon ang mga mambabatas na nagsasaad ng alinsunod sa saligang batas ang impeachment complaint. Hindi raw ito binuo sa kapritsyo kundi bunga ng matagal na investigasyon at panawagan ng publiko. We followed the law, we honored our mandate, and above all, we stood for what the Filipino people deserve. Git pa ng leader ng Kamara, hindi ito political circus. Isa itong constitutional na tungkulin na kailangang panindigan. Kahit pa may mga sumasalungat mula sa kapulungan ng Senado. In this House, we did not falter, we stood firm, because that is what the people deserve. Sa likod ng lahat ng ito, nananatiling tanong, sino ang talagang nagtatanggol sa saligang batas? Ang mga naghain ng kaso o ang mga pilit itong tinatabunan? Sa mata ng taong bayan, malinaw daw kung sino ang may nilalabag at sino ang lumalaban, impeachment o hindi. Ang huling pasya, dapat mananatiling nakasandal sa iisang batayan ang ating saligang batas. Cherubim Canaden, umaarangkada sa pagbabalita. Ngayong ibinalik na ng Senado ang Articles of Impeachment sa Kamara nang hindi ito dinidismiss, marami ang nagtatanong, nasaan na tayo ngayon sa proseso at legal ba ito? Kasama natin ngayon live via Zoom si dating Integrated Bar of the Philippines President, Attorney Domingo Cayosa. Attorney, welcome po sa Arangkada Balita. Jack Batallones po at Jeffrey Hernaez. Jack. Good evening at magandang gabi po sa nakikinig at nanonood sa inyo. Okay. Attorney, una-una, syempre, ilang weeks natin pinag-uusapan yung forthwith na term. At malinaw ba na yung ginawa ngayon ng Senado ay malinaw ba itong paglabag sa forthwith rule ng Constitution? Hindi naman sigurong direct violation of the Constitution. Kaya lang, yung ginawa nilang pagsoli ng impeachment charge, nakaka-delay yan. Di ba yung forthwith without delay? So that could have been avoided, pero hindi natin maintindihan kung bakit ginawa pa nila. At sayang lang yung oras na ganyan. No? It is unprecedented, unprocedural yung nangyari. Buti na lang, hindi nila ito dinismiss. Hindi pinagbigyan yung motion ng ilang senador na i-dismiss. That is a positive step. No? Pangalawa, hindi naman nila pinopose yung hindi humihinto yung hearing. Pinasagot kaagad ang Vice President. So, those are redeeming factors. But yung kanilang pagsoli, unprocedural yun eh. So, it may not be directly contrary to the provisions of the Constitution, pero yung definitely may konting delay. Pero kasi nga, attorney, ang sinasabi, ang dapat gagawin ng Senado once nadalhin sa kanila, no, partner, ay is either magde-decide sila na i-acquit or i-convict si Vice President Sara Duterte or kung sino yung ini-impeach na official. So yun nga, pinasa pa nila eh. So parang nagkaroon, hindi talaga nasunod yung forthwith. Tama po. Pero we should not worry too much about that kasi kaagad naman sumagot yung Kamara. Di ba ang inihingi lang naman nung amended motion ni Senator Cayetano is to get a certification from Congress na sinunod nila ang konstitusyon at hindi this is the one and only charge that they filed. Kahapon, di ba, kaagad nagpass sila ng resolution saying that they complied with the constitutional requirement. So tapos na dapat yun. That should be water under the bridge. Dapat mag-focus na sila dito sa pagtanggap ng answer ng Vice President at ituloy na nila. There has been too much delay on the part of the Senate. Pero attorney, paano ba ito? Hindi dinidismiss pero hindi rin na magta-trial itong Senado. So ano ba talaga? Buhay pa ba talaga itong impeachment trial na ito? At ano po yung maaaring pwedeng maging magawa dito ng Supreme Court? Buhay naman ang Senado, ang impeachment. Malinaw ho naman yung approval dun sa motion na hindi dinidismiss at hindi ito i-hold, tuloy ang proseso. Yun nga lang, dahil na dito sa return to the lower house, nalilito ang taong bayan.
that was an unnecessary move. Pwede naman doon na lang sa hearing mismo. But we also have to understand na sa hearing, hindi ko naman kaagad witnesses eh. Magkakaroon pa yan ng pre-trial. So, kasi maganda na magkaroon ng maayos na pre-trial after sumagot ang Vice President, mag-usap yung magkabilang panig para yung mga facts and documents that are not questioned, di may stipulation na. Para kukunti na lang ang kailangan na witnesses o mga dokumento pa. Para magkaalaman na rin ano yung kanilang mga depensa, ano yung kanilang theory of the prosecution, theory of the defense, at yung scheduling. Sino-sino ba ang mga witnesses, kailan ba mga yan. Kasi baka yung ibang witnesses, pare-pareho lang naman ang sasabihin. So pwede mag-stipulate na, sige, tanggap na namin yan, hindi nyo na kailangang i-present. Kasi nga, ang gusto na dyan ng konstitusyon at ng taong bayan, diretso na. Na malaman natin ang totoo, marinig natin. Huwag na nilang i-complicate. So, importante ho yun na gagawin ng Senado. Sana gagawin nila bago tumawid sa 20th Congress for the trial proper. Attorney, kung sakaling hindi magkaintindihan yung Senado at Kamara, kasi nga yung Senado, binalik sa Kamara. Samantalang yung Kamara ay dinefer nila yung pagtanggap at may mga questions sila. Kung sakaling magkaroon ba ng parang impasse, pwede bang tuluyang bawalan ng visa ang isang impeachment complaint or hindi naman po? Hindi naman po. Bawal na bawal ho yung gano'n. Yan, kailangan pag may impeachment complaint, may resolution na malinaw. Di ba? So either i-withdraw ng Kamara at sinabi na ho nila, maganda rin ang ginagawa ng Kamara, kaagad sumasagot. And they're seeking the moral high ground. So, kita natin na malinaw sa kanila, hindi namin iuurong ito, itutuloy namin, handang-handa kami. Yung ang malaking problema sa kredibilidad at integridad kuminsan, yung Senado. You know, it's a big letdown. Yung nakikita natin so far na galaw nila. Yun sige, partner. Attorney, may legal na remedyo pa ba ito? Kunyari, mamandamos petition mula sa mga complainant o kahit ng publiko para mapilit po ang ating mga senador na to pa rin po yung pagdilig na po na ito? But medyo, number one, premature yung mandamus kasi ginagawa naman nila. Hindi naman nila dinismiss at tuloy naman ang ginagawa nila. Yun nga lang, hindi pa trial proper. Doon tayo ho kasi naguguluhan. Sana ipaliwanag natin. Huwag tayong mag-alala kasi merong mga ginagawa ang anumang hukom prior to trial proper para maayos ang presentation of evidence at hindi paulit-ulit o hindi magkadoble-doble. So, yun naman ang sinabi ng Senate President na gagawin daw nila. So, it remains to be seen kung gagawin nila. Now, that's why premature yung mandamos kasi nga tuloy naman. Pangalawa, alam mo yung mga galaw para pumunta kayo sa Supreme Court, kasama yan sa delaying tactic eh. Kasi pangatlo, yung Supreme Court, alam naman nila yung gawaing impeachment, trabaho yan ng Senado at ng Kamara. That is their function. So malaman, sasabihin ng Supreme Court, hindi namin yan pakikilaman kasi trabaho nyo yan. Out of the principle of co-equal branch of government, political question, at yung kaya nyo namang ayusin yan. So I think mas effective yung ginagawa ninyo sa media, ginagawa ng ibang mga grupo na nagsasalita para baka sakali magising at makonsensya itong ating mga senador. Attorney, huling tanong na lang po mula sa akin. No? Nakita nyo naman ho yung resolution na nilabas kahapon ng Kongreso bilang sagot dun sa inano ng Senado. Ito ba yung talagang sinihiningi ng Senado na sagot at pwede na eventually talaga na umusad na yung trial po? Although nagbigay na, di ba, ng summons yung sagot ni VP Sara. Ano ho? Ito ba yung hinihingi ng Senado? Oo, yan lang ang hinihingi. Kung nakinig tayo dun sa explanation ni Senator Cayetano, yan lang naman eh. Certification na ginawa ng trabaho nila alinsunod sa konstitusyon at wala nang ibang charge. Yun ang sinabi nila. So tapos na dapat yan. Tuloy na dapat yan. I think yung ginawa nila parang pampalubag-loob lang kay Senator Bato de la Rosa at yung mga kakampi niya eh. Kasi hindi nila sinuportahan yung motion to dismiss at tama lang ho yun.
sapagkat illegal ho yun, contrary to the Constitution, yung motion to dismiss. Since hindi nila napagbigyan yung kasama nila, maintindihan natin ang dynamics ng isang collegial body, inamend nila, yun din lang naman ang pupuntahan, hindi rin naman madidismiss. Parang ganun ang basa ko dun sa ginawa nila. Kaya tuloy yung iba, feeling na pinaglalaruan na lang nila yung impeachment. So, wag naman sana. Okay, maraming salamat po, Attorney Cayosa, sa pagtanggap po sa tawag ng Arangkada Balita. And mabuhay po kayo, sir, at mag-ingat po. Magandang gabi. Maraming salamat. Magandang gabi po sa lahat. Sa pagkatapos ng sesyon ng Kongreso, hindi nagkasundo ang Senado at Kamara sa issue ng dagdag sahod. Ay kay House Spokesperson Attorney Princess Abante, hindi lang simpleng deadlock ang nangyari. Tinawag niyang silent rejection ang hindi pagkilos ng Senado sa 200 peso wage hike bill. Tumaas ang kilay ng mga BICAM conferees namin nung tanungin kung ano ang nangyari. They were ready to sit down. They were ready to defend the 200 peso proposal and fight for labor, only to find out that the Senate had no intention of meeting at all. This was not a reckless proposal. It was a responsible, well-considered measure. But instead of a dialogue, ang binalik sa amin ay tahimik na pagtanggi at pagmamadali. Muling sumiklab ang panawagan para sa makatarungang sahod. Kinwestiyon ni dating Congressman Antonio Tinion ang hakbang ng Senado na hindi ituloy ang bicameral talks para sa 200 peso wage hike. Ayon kay Tinio, hindi lang mga guro kundi lahat ng minimum age earners ang mas mahihirapan sa hakbang na ito. Kasama natin ngayon via Zoom si Ginoong Antonio Tinio ng ACT Teachers Party List. Magandang hapon po. Sir Tinio, welcome po sa Arangkada Balita. Jack Batallones po at Jeffrey Hernaez. Ay, magandang hapon, Jeff and Jack, at magandang hapon sa ating mga taga-subaybay. Sir, yun nga malinaw na hindi nagtugma yung 100 pesos ng Senado at 200 pesos ng Kamara. Kumbaga, pinag-uusapan na lang yung presyo. Ano ba nangyari? Wala pong nakuha lalo yung mga manggagawa. Oo. Anong comment nyo po dyan, sir? Well, tama yun. Napakalungkot nga, no? Kasi sinundan natin yung mga proposal na ito, no? Halos sa simula nung o sa maagang bahagi ng 19th Congress ng Kongreso ito nung unang final yung mga bills both sa House and then meron din sa Senate. Tapos tuloy-tuloy na nilabi yan ng mga iba't ibang workers groups kasama rin ng ACT, no, yung mga teachers group, yung teachers group dahil nga napakahalaga na magkaroon ng legislated na nationwide na wage increase, no. Tapos yung amount nga merong 100 sa Senate, merong 200 sa House, sa totoo lang, kapos pa talaga yon kung family living wage ang batayan natin. Pero nevertheless, umabot sa punto na na-approve na sa Senate at sa House, tapos sa BICAM na lang ang kulang at hindi natuloy. So talagang ang haba ng prosesyong ito, parang sa libingan napunta. No? Kaya napakalungkot, no? At actually, nagagalit ngayon and understandably ang mga workers organizations including ang ACT sa kaganapang ito. Sir, alam naman natin no, na napakamahal na mga bilihin ngayon, mga presyo ng mga pangunahing bilihin. Paano nga ba dito maapektuhan? Hindi lang po yung mga grupo po ng ating mga guro, kundi yung mga minimum wage earners po natin sa buong bansa. Well, sila nga ang pinakadihado, yung minimum wage earners natin. Kung sa ngayon, nasa mga 640 ba ang minimum wage sa NCR? Pinakamataas na yan, no? Kung sa regions, mas mababa pa. Samantala, ang computation ng family living wage is 1,200 pesos per month para sa isang pamilya. So, kalahati yung actual na amount, no? Pero samantala napakataas pa rin of course ng presyo ng bilihin kahit pa sinasabing
bumaba na ang inflation rate. No? Ang ibig lang sabihin nito ay bumaba na yung bilis ng pagtaas ng presyo o bumagal ang pagtaas ng presyo pero nananatiling mataas ang presyo ng mga bilihin. Oo nga po. Bali, sir, ano po yung nasasabi nyo na sapat na wage hike na talagang acceptable? Kasi may 100, may 200, or may mas mataas pa ba? Or nasa gitna lang po niyan? Well, ang panawagan talaga ng kasama ng KMU ay dapat gawing 1,200 nationwide, no? Pero sa balangkas nung mga bills na ito na nga, pinasa na sa House at Senate, handa nang tanggapin yung 200 pesos, no? Kesa sa wala. No, yung halimbawa, yung pinasa ng House of Representatives. No, pero so ibig sabihin mas maganda na may increase kaysa wala. Nandun tayo, no? Iba pang usapin kung sapat ba yung magiging increase. Sa totoo lang yung 200 kulang, malaking kulang pa rin 'yon. Pero ang isang kailangan nating banggitin, no, na habang nagtuturuan ang Kongreso at Senado kung sino ang may kasalanan at bakit hindi natuloy yung BICAM at hindi napasa yung batas, kailangan nating banggitin na the day before last session day ng Kongreso, yung mga economic managers ng Malacanang naglabas ng position paper, basically tinututulan ito. No, so sabi nila, pag pinasa daw yan, no matter what amount, no, so in other words, maging Senate version o House version, ay babagal daw ang economic growth, hindi maabot yung mababawasan yung GDP growth natin at tataas ang unemployment. So yung mga usual arguments, no, so sa totoo lang, ito ang tunay na dahilan kung bakit hindi na nagkasundo o hindi na inaksyonan both ng House at Senate yung batas, no, hindi nagkaroon ng final version. Dahil in the end, malakas ang senyales na nanggaling sa Malacanang na ayaw nilang maging batas ito. At ipaubaya na lamang daw sa wage boards yung salary increase, yung dati ng kalakaran. So yan po ang totoong dahilan kung bakit hindi naging batas ang legislated wage increase. Sir, panghuling katanungan na lamang po. No? Sa tingin niyo po ba, may puwang pa po ba na maibalik sa mesa ang wage hike sa 20th Congress? Aabangan natin iyan. At kung yun man, meron pa po ba kayong panawagan sa ating mga senador? Yes, may puwang, hindi lang may puwang, dapat priority ito, no? Napakalinaw sa lahat ng mga survey na ang isa sa mga pangunahing kahilingan talaga ng mamamayan, ng mga kapwa nating Pilipino ay yung pagtaas ng presyo, pagtaas ng sweldo, pagbaba ng presyo ng mga bilihin. No, magkakabit yun. So definitely, makakaasa kayo na ang inyong lingkod bilang bahagi na ng susunod na Kongreso, isa yan sa mga priority itutulak pa rin natin yung legislated family living wage. No, tapos yung mga labor groups, tuloy pa rin nila ang laban. So isang arena ng laban ay nananatiling ang Kongreso at panawagan natin sa Senado na seryosohin at dinggin ang panawagan para sa wage increase. Hindi nakasasapat yung ginagawa ng mga wage board. Yun nga, no? Kailangang magkaroon ng solusyon dito sa problema ng napakababang sahod, ngunit napakataas naman ng presyo ng mga patayang bilihin. Okay, naku, maraming salamat po, Sir Tony, sa pag-guest po dito sa Arangkada Balita. Magandang gabi po, sir. Mabuhay po kayo at mag-ingat po. Maraming salamat. Magandang gabi po. At sa aming pagbabalik, Pangulong Marcos iniutos na tulungan ang mga Pilipinong naiipit sa umiigting na immigration crackdown sa California. Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
nababaluktot po ang saligang batas in a way that is beneficial for them, hindi na tayo truly free since na-constrain pa rin yung rights natin. Hindi. Sa dami ko nang dinaanan sa buhay, wala akong nakita talagang tuwid eh. Inaprubahan na ng Kamara ang panukalang batas na tuluyang magbabawal sa lahat ng anyo ng offshore gaming operations or POGO sa bansa. Sa botong 172-1, lusot na sa ikatlo at huling pagbasa ang House Bill number 10987. Kung maisa sa batas, illegal na ang kahit anong uri ng pasugalan online mula sa Pilipinas, pati na ang pagtanggap ng taya, pagbibigay serbisyo, pagtatayo ng gaming hubs at labs, at paggamit ng kahit anong POGO paraphernalia. Matatandang mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nag-utos sa kanyang SONA noong 2024 na ipagbawal ang POGOs, kasunod ng mga raid sa Pampanga at Tarlac kung saan nadiskubre ang ilang iligal na aktibidad sa loob ng POGO compound. Inaprobahan ng Kamara ang Tri-Committee Report na nagrekomenda ng mga bagong batas at polisiya laban sa online disinformation at para mas mapanagot ang social media platform sa fake news. Ayon kay Surigao del Sur Congressman Johnny Pimentel, Vice Chair ng House ICT Committee, 12 ang panukalang hakbang na inilatag ng TRICOM matapos ang 5 public hearing. Kasama sa mga rekomendasyon, amyendahan ang cybercrime law, bigyan ng subpoena power ang PNP Anti-Cybercrime Group at CICC at malinaw na tukuyin ang pananagutan ng social media platforms. Isinusulong din ang pagbuo ng batas na magbibigay mandato sa platforms na magkaroon ng content oversight, user authentication at proactive monitoring ng maling impormasyon. Sa ika-127 araw ng kalayaan na nawagan si House Speaker Martin Romualdez na alalahanin ang sakripisyo ng mga bayani at ipaglaban ang demokrasya sa gitna ng mga pagsubok. Tiniyak niyang hindi lang ito pagdiriwang kundi panata na ipagpatuloy ang laban para sa karapatan, transparency at tunay na paglilingkod. May report si FMR News Senior Correspondent Willie Delgado Jr. Sa araw ng kasarinlan, isang pangako ang binitawan ni House Speaker Martin Romualdez. Ipagpapatuloy ng Kamara ang pagtatanggol sa demokrasya at pagbibigay boses sa bawat Pilipino sa pamamagitan ng makabuluhang batas. Sa kanyang Independence Day statement, idiniin ni Romualdez na ang Kamara ay katuwang sa pagsulong ng bagong Pilipinas. Patuloy raw ang laban na sinimulan ng ating mga bayani. Ayon kay Speaker Romualdez, sa kanyang Independence Day message, binigyan din niyang katuwang ang Kamara sa pag-abot ng pangarap ng bagong Pilipinas. Reforma na may pananagutan, katapatan at tunay na serbisyo, yan ang panata ng Kamara sa bagong Pilipinas. Gate ni Romualdez, tunay na demokrasya ang ipinaglalaban kapag malinaw ang layunin at maliwanag ang direksyon ng pamahalaan. Hindi lang daw dapat kaliyaan sa pangarap, kundi kakayahang matupad ang mga ito. Para sa liderato ng Kamara, ang tunay na kasarinlan ay nasusukat sa kung paano natutulungan ang bawat Pilipino na umasenso, makabangon at makilahok sa pag-unlad ng bansa. Habang may mga tangkang baliin ang saligang batas at iligaw ang proseso ng pananagutan, muling giit ng Kamara. Ang ipinaglalaban noon ay kalayaan at ang dapat ipaglaban ngayon ay ang pananatili ng kalayaan. Willie Delgado Jr. umaarangkada sa pagbabalita. Bukas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa posibilidad ng pagpasok ng bagong power provider sa Siquijor. Una ng personal na inspeksyon ng Pangulo ang power plant sa probinsya na nakararanas ngayon ng krisis sa kuryente. Narito ang report ni Ryan Paraboles. Binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang planta ng kuryente sa Siquijor na nahaharap ngayon sa power crisis. Ayon sa Pangulo, hindi katanggap-tanggap ang kabiguang mabigyan ng permanenteng solusyon ng problema. Una nang isinailalim sa state of calamity ang probinsya dahil sa krisis sa kuryente. SIPCOR has to come up with has to live up to their commitments. Maraming kakulangan. We have to repair the damage that has been caused by the collapse of the power supply. And that is the schedule that we have given ourselves.
6 months. Yeah, 6 months from now, we will guarantee that there will be a long-term solution. Hindi na itong patsi-patsi na ating kailangan na napilitan natin gawin ngayon. So the government will do its part, SIPCOR must do its part as well. Dahil dito, binigyan ng 6 na buwan ni Pangulong Marcos ang private power provider na si Quijor Island Power Corporation para tuluyang maresolba ang krisis sa kuryente sa probinsya. 6 months natin paandarin ang itong short-term solution, genset. In the 6 months na trabahuhin namin na maayos na para meron na tayong permanent solution na ipapaandar 6 months from now. Paano pag hindi po maibigay ni SIPCOR? Hindi po pwedeng paano hindi bibigay. Hindi pwede. It just cannot be. Talk to the people na walang kuryente. There, the governor has to explain. He has to explain every day to his people kung bakit walang kuryente. Hindi naman nila kasalanan. Nagbabayad na ang cooperative. Ang problema, yung provider. Kaya yan ang kailangan natin ayusin. Samantala, ayon sa Malacanang, pag-aari ng Villar Group of Companies ang SIPCOR. Ang SIPCOR po, na siya pong nagme-manage ng kuryente or yung power provider sa Siquijor, ay pag-aari pa rin po ng Villar Group of Companies. Kaya po minamadali po ng Pangulo na makausap po ang SIPCOR para sa mas mabilisang pagtugon sa problema. Dahil kung tutusin po, hindi po ito bagong problema. Dapat noon pa po ito natugunan. Ayon kay Castro, dapat nang ayusin ito ng SIPCOR at hindi pwedeng ipasa na lang sa gobyerno ang responsibilidad ng kumpanya. Ryan Paraboles, umaarangkada sa Pagbabalita. Sa gitna ng malawakang immigration crackdown sa Los Angeles, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbibigay ng agarang tulong sa mga apektadong Pinoy. May report si Kat Kahukom. Patuloy ang monitoring ng Department of Foreign Affairs at ng Philippine Consulate sa LA habang kaliwat kanan ang protesta laban sa mga immigration raids ng US authorities. Ayon sa Malacanang, inatasan ng Pangulo ang mga kinauukulan na tulungan ang mga Pilipino na maaring madamay, pero hindi raw ito lisensya para labagin ang batas ng ibang bansa. Bigyan ng assistance ang bawat Pilipino, lalong-lalo na po kung sila po ay nakabase o nagtatrabaho sa ibang bansa. Pero pinaaalalahanan din po sila na sumunod po ang batas ng bansa kung saan po sila nakatira o nagtatrabaho. Isa ng Pinoy ang naaresto sa kanyang bahay, nahatulan sa kasong theft at rape ayon sa konsulado, kaya't nakatakdang i-deport. Kasabay nito, daang-daang immigration rights advocates ang nagsasagawa ng kilos protesta sa Los Angeles, habang nasa 2,000 National Guard troops na ang na-deploy sa California para suportahan ang mga operasyon. Kat Kahukom, umaarangkada sa Pagbabalita. Habang abala ang karamihan sa pag-e-enroll para sa darating na pasukan sa Region 8 naman, parami ng parami ang mga kabataang nagda-drop out sa eskwelahan. Ang dahilan sa report ni FMR News Tacloban correspondent Jay Baryon. Ikinababahala ng Department of Social Welfare and Development Eastern Visayas ang patuloy na paglubo ng bilang ng kaso ng mga nag-drop out na estudyante. Sa tala ng DSWD, umabot na sa 37,000 kabataan edad 18 anyos ang huminto sa pag-aaral dahil sa maagang pagbubuntis. Karamihan sa kanila nakatira sa malalayo at liblib na lugar sa probinsya. 37,000 is alarming din siya. Pero yung sa amin, in our part sa DSWD, ayaw namin ng kahit isang beneficiary hindi namin mabigyan ng services. Isa sa mga tinitingnan ngayon hakbang ng DSWD at DepEd ay ma-enroll ang mga kabataan sa Alternative Learning System o ALS program para matulungang makapagtapos ng pag-aaral. Sa kabila ng mga programa ng DSWD at DepEd para matulungang makapag-aral ang mga kabataan sa Region 8, nananatili pa rin malaking hamon ang tila kawalang interes ng mga kabataan mismo sa edukasyon. Mula rito sa Tacloban City, Jay Baryon, umarangkada sa Pagbabalita. Days after ma-discharge from military service, busy na agad si BTS member V reconnecting with celebrity friends. May showbiz balita si DJ Mama Mia.
Sunod-sunod na content ang ipinost ni BTS member V ngayong nasa outside world na siya ulit. First on the list syempre, ang reunion niya with his Vuga Squad. Ang kanyang circle of friends kabilang ang K-actors na sina Park Seo-joon, Park Young-sik, Choi Woo-shik at rapper na si Peak Boy. May pa-short dance collab din kasama ang star choreographer na si Lee Jung Lee while wearing camouflage pants. Ishinare din ni V ang ilang photos niya ng naging buhay niya sa loob ng military. Kahapon na-discharge na rin ang dalawa pang members ng BTS na sina Jungkook at Jimin. Isang member na lang ang kulang, si Suga, at kumpleto na ang Korean global pop icon. Dahil dyan, excited na ang ARMY from all over the world sa much-awaited comeback ng BTS. Ako po si DJ Mamamamamamia ng FM Radio Manila, umaarangkada sa Showbiz Balita. Ay, wow. Parang masayang-masaya partner yung mga Filipino Army. Kaya nga, alam mo, magtutono tito ako, pero ano ba yan? Parang sa mga C-80 ba yan? Mga, ano? Ay, hindi, kasi merong required military service silang mga Korean. So ngayon, mabubuo na uli ang BTS. Masaya ang mga army, pero hindi masaya yung mga minimum wage earners. Kaya, yung minimum wage earners, no? Pero nakita mo, ang ina-expect pala, ang dapat na wage hike ay nasa 1,000. Medyo malayo, no? Ang layo, lalo napakalayo ng 100 naman ang gusto ng Senado. Tapos 200 sa Congress. Pero ang layo pala, no? 1,000 pala yung dapat. Gabi, yan yung abangan natin. Abangan din natin ang mga susunod sa impeachment. At yan po ang mga balitang umaarangkada ngayong araw. Sa ngalan ni Nina Corpus, ako po si Jeffrey Hernaez. At ako naman po si Jack Batallones. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita.